Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Magandang umaga mga kasari manukan. Ngayong Season 7 ng Agri TV, matutunghayan ninyo ang nakaka-inspire na karanasan ng mga poultry farmers. Alam niyo po sa poultry farming, may mga tinatawag na old school o makalumang turo. Isama na natin ang mga maling paniniwala o akala. Magandang malaman natin kung paano ang mga paniniwalang ito ay napagtagumpayan ng ating tampok na poultry farmers ng broiler, layer, duck at free range. At ano ang impact nito sa kanilang negosyong manukan? Tara na, samahan niyo po ako sa kwento ng ating mga certified Sari Manok poultry farm. Ngayong umaga, sa sentro po ang ating diskusyon sa mga brooding techniques. Kasama po natin ang certified Sari Manok poultry farmer, si Mr. Policarpio Alejandro ng Katmon, Santa Maria, Bulacan. Ang brooding po ay ang artificial na pagpapainit na binibigay sa mga sisiw during the first 2 weeks ng kanilang buhay. Dahil dito, sa panahon pong ito, ay hindi pa po kaya ng mga sisiw na i-regulate ang kanilang body heat. Tinutumbasan po ng brooding ang init na binibigay ng inahin sa kanyang mga inakay. Isa sa mga lumang turo na kinalakayan natin ay ang saradong-saradong potty house ng kortina, kung saan nakatodo naman ng heater. Akala natin yan lang ang kailangan ng mga sisiw, ang init. Bukod sa init ay kailangan ng magandang pasok ng ventilasyon para nabibigyan ng oxygen ng mga sisiw. Ang oxygen kasi ay kailangan para mabilis ang growth ng mga sisiw. Kailangan din po ang magandang ventilasyon para maiwasan ng kulob. At kung ang gamit natin ay inuling na ipa, ayaw natin po na magiging mausok ang loob ng poultry house. Dahil ito po ay nagiging sanhi ng pagkasira ng respiratory tract kung saan naglilid ito sa respiratory problems. Isa na po dyan ay ang sipon ng mga sisiw o manok. Sir Paul, ano po ang ginagamit nyo na painit o heater para sa mga sisiw? Nagpapabaga ako ng kahoy doon sa loob ng drum. Pagka yun ay baga na, saka ako tinatambugan na ipa. At saka ang drum, yung ganyan butas-butas ang tagliran. Hindi buo. Doon sumising ang mainit. Kaya tinatakba lang ipa yung ibabaw kaya hindi busok. Inuling na ipa po, bale, sir, ano po. Gaano po katagal yung brooding period o pagpapainit po natin? Pag malamig ang panahon, 14 days. Pag mainit, mga 12 lang. Sa gabila naman, sa araw ay naalis yan. Sa 1,000 itek, pag malamig ang panahon, mga 4 na drum. May kapares niyan, 800 lang yan. 3 lang ginawa ko. During yung 14 days po ng brooding or painit, ano po yung schedule ninyo ng pagbubukas, pagsasara ng kortina? Bababa ng mga alas 4 ng hapon. Kinabukasan, mga alas 8, tataas na yan. Paano nyo pa nalalaman na okay po ang timplada ng heater at pasok ng hangin? Pagka medyo humihingal sila, bubuksan ko yan. Kung mataas na ang kortina, tumihingal pa rin. Nagimitan ko ng electric fan. Pagka ang kitik nagtutumpok-tumpok sa isang sulok, giniginaw yun. Pagka ganyan nakakalat, simple lang sa kanila yan. Hindi sila nagiginaw. Okay lang. Thank you po, Sir Paul. Ngayon po nalaman natin ng brooding ay hindi kailangang saradong-sarado. Dapat po ay tamang kombinasyon ng ventilasyon at painit. Kailangan din ay maging sensitibo sa pakiramdam ng mga sisiw upang mabilis ang paglaki at iwas respiratory problem. Sa susunod pong episode, abangan natin ang mga myths and facts sa duck layer farming. Dito lamang sa Kapihan at Sari Manukan, Agri TV, hayop ang galing. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Inaanyayahan namin kayo na mag-participate sa AgriLink na gaganapin sa World Trade Center, Pasay City ngayong darating na October 15, 16, and 17. Sigurado po ako na marami kayong matututunan na new techniques sa poultry farming, broiler, layer o itik. Tara na mga kasari manukan!